Dahil kung maalala po natin yung istorya ni Saul, 'di ba? Si Saul, binigyan siya ng banal na espiritu, pero nung lumabag siya, inalis ng Panginoon ang banal na espiritu sa kanya at pinalitan ng masamang espiritu. Ngayon sa buhay po natin, 'pag tayo po ay mayroong banal na espiritu, ito po fullness Spirit of God na sa atin, kakaroon po tayo ng kapangyarihan, mga kaibigan. Malakas po. Hindi po yung kapangyarihan na yung halimbawa yayaman ka o basta something, ang Holy Spirit lang ang bahala niyan. Siya po ang nasa atin. Pero ito po yung sabi, magkaroon po tayo ng kaalaman. So malalaman po talaga natin, mga kaibigan. Kagaya ng pagbasa natin sa Word of God, maunawaan natin dahil meron tayong Spirit of Wisdom. Yung 7 Spirit na sinasabi, hindi po yung iba-iba, mga kaibigan eh. Pero sa tao kasi, sa tao makareceive siya na hindi man lahat. Siguro may makareceive kung talagang very like Jesus Christ talaga taong ito. Ma-receive niya lahat yung 7 spirits. Si Jesus Christ naka-receive po niyan. Diba? Siya po ay tao, ngunit na-receive niya lahat ang 7 spirits. So, baga tao pa siya, mayroon na siyang kapangyarihan bilang Diyos. Sa paunawa ko lang po, actually, hindi naman nakakalito kasi galing talaga siya sa langit eh. Yung spirit pa lang niya, yung espiritu pa lang na nandoon sa loob ni Mary, ay siya na yun, yung Diyos na yun eh. So nagpakatao na, kaya sa kanya yung 7 spirit, kaya dami niyang kaalaman. Isip pa lang ng tao alam na niya, dahil nasa kanya po lahat ito. So sa atin din po, kung sino man naka-receive nito, he is like God also, kasi alam niya nag-iisip pa lang ng tao, pero wala nang makakagaya tulad kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, naging bilang tao siya, pero siya ang tao walang kasalanan. Hindi kagaya sa atin, puno ng kasalanan. Titingin pa lang tayo, nakakasala na tayo dahil nag-iisip tayo ng masama. Kaya ayon sa 1 Corinthians chapter, saan ba yun mababasa? 12. Sa chapter 12, doon natin mababasa din po yung gift of the Holy Spirit. Na yung gift na yun, hindi yun ma-receive ng isang tao lang. Wala nang makakagaya kay Jesus Christ. Kaya pag makareceive ba ng isang tao ng healing, pwede niyang ma-receive ang 2, 3 gifts. Pero yung buong gifts, hindi po magagawa. Magiging perfect po siya. Magagaya niya ang Diyos, Pero hindi yan ina-allowed sa atin dahil only God can have that power. Ayaw niya na mangibabaw po tayo sa atin. Baka magaya na naman kay Satanas na binigyan niya ng kapangyarihan at gusto na niyang angkimin ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya. Yan po. Kaya sa atin, makareceive man tayo ng 2 gift, 4, but not all. Pero bibigyan tayo ng pag sa atin na po yung banal na espiritu, gaya ng sinabi dito sa Isaiah chapter 11 verse 2 na magkakaroon tayo ng takot sa Panginoon. Isa din po yan. Kaya yung ibang tao na nagsasabi
na nasa kanila yung Espiritu ng Diyos, ngunit gumagawa sila ng kasamaan. Duda po ako diyan. Actually, mali ang magduda. Pero binigyan po tayo ng takot eh. So, iisipin pa lang natin na gumawa ng masama, nandoon na yung conviction of the Holy Spirit. Dahil nasa atin na yung banal na Espiritu. Kaya, maiiwasan ang paggawa ng masama. Yun po ang aking, sa sarili ko po, sa sarili ko rin po. Halimbawa na lang, minsan as a human being, nagagalit, diba, sa isang tao. Nagagalit ako, pero agad-agad nawawala kasi natatakot ako eh. Ayoko na magagalit din sa akin ng Panginoon. O diba, so naiiwasan. Kaya, sinasabi ko sa sarili ko na, I forgive that person kahit hindi siya humingi ng tawad sa akin. Para ayaw ko pang magtanim ng galit sa puso ko. Eh, gusto ko po, Lord, I want to be pure heart. I want to have a pure heart. Gusto ko magkaroon ng malinis, dalisay at matiwasay pag-isip, dalisay na puso. Gusto ko mapalapit sa Panginoon palagi. Yan po, mga kaibigan. Ang ganda po, pag-aralan natin ang tungkol po sa Espiritu. So, yan po, yan muna ang i-share ko po. Ano pa ako mag-research pa po ako. Dahil, yun nga po, sinabi din kanina, dito po sa Isaiah chapter 11 verse 3, sabi dito, magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Pag mayroon na tayong banal na Espiritu, magagalak po tayo, mga kaibigan. Kaya nga nakakatuwa pag naunawaan natin ang mga salita niya na walang taong nagtuturo, di ba? Tayo-tayo lang nagre-research sa sarili natin. At hindi natin yan magagawa, hindi natin maunawaan kung wala sa atin ang banal na Espiritu. Kaya hindi po nakakayang sabihin na ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. Kahit pa ang tao, pag mayroong nag-share sa atin, may nagwawali o may mga pastor na nagsasalita, kung wala po sa atin ang banal na Espiritu, hindi din po natin maunawaan ang kanyang pangangaral ng tao. Kasi naranasan ko po talaga yan, mga kaibigan. Nangalang ako, nagkikinig pero hindi ko naunawaan. Pero pag ng mga halimbawa, kasi yung mga pari pag nagwali, kung mag-meet yan sila ng mga halimbawa, doon sa mga halimbawa, yung naunawaan ko. Pero pag magbasa ng Bible, ikinig ako, hindi ko maunawaan. Kaya patunay po na wala sa akin yung banal na Espiritu, dahil pag mayroong nag-share ng word, true word from the Bible, hindi ko naunawaan. May nagbasa, at least mabulay-bulay ko na ganito yung naunawaan ko. Hindi na ako nahiyang mag-share. At sa pagkakaalam ko rin na ang banal na Espiritu, nagpapaunawa siya sa bawat isa, minsan hindi parihas. Kaya nga, di ba, mayroong maghidwaan kasi iba yung naunawaan niya. Pero kung nagkakaunawaan ang bawat isa, kahit iba-iba yung kanilang pangunawa, nandoon yung tugma. Kaya masaya po.